Yung mga bunga niya ang gaganda. Mga legit, So, legit talaga yan. Itong Mga bunga ganyan. na to, kung ganito nakalalaki bunga, mga ilang days o ilang weeks pa to bago ma-harvest Ito yan? po almost 1 month pa to. 1 month. Opo. Mga 20 days pa yan, Oo, sir. kasi first time ko lang na mag-alaga ng ganitong kalamansi. Tama lang yan. Sana i-guide mo kami doon sa Opo. doon sa hanggang sa Sa mamunga. bunga na Opo. or Magandang umaga sa inyo mga kagri. Deliver tayong pula dito sa Talugtog, Nueva Ecija. Dito sa isang subscriber natin. Ito, deliver natin. Medyo maaga tayo nakarating dito. 6 AM lang, andito na tayo. Tulog pa yung may-ari, tutulog pa doon sa kubo niya. Ito si client natin dito, taga Maynila po ito. Bumili ng lupa dito sa Nueva Ecija. Yan yung area. Ganda, location niya. Dito sila sa mga paanan ng bundok. Parang ginagawa nila itong bakasyonan ng kliyente natin. Meron siyang tanim dyan na guyabano. Ngayon nagdagdag siya ng kalamansi. At nakita niya ngayon, na-inspire siya sa mga vlog natin na dahil nagbablog tayo sa kalamansi, titingnan niya kung okay dito yung kalamansi. Kaya pa-deliver siya sa atin. Ito yung area na tatamnan mga kaagri. Pinatraktoran na ni client ito. Pero uulitin pa daw po ito kasi medyo madamo ito ng Kumbaga, dinurog muna yung damo. Tapos uulitin pa uli ito mga kaagri. Hindi pa po finish yan. Yan, medyo tricky yung pagtatanim dito kasi gulod-gulod mga kaagri. Hindi siya talaga totally patag. Pero nasa diskarte lang yung pagtatanim dito para mas maayos yung magiging patubig mga kaagri. Dito. Medyo iba-iba ang magiging row dito mga kaagri. Didepende tayo doon sa latag na lupa. Meron pang lungkaw doon, no? Mga kaagri. Naulan daw to mga 3 days ago. Yun, may lungkaw doon. May tubig, may stock ng tubig doon na yun mga kaagri. Mapapansin nyo. Pero yun, hindi natatamnan yun mga kaagri. Iiwasan na yung lugar na yun. Ayun yung mga tauhan ni sir. Yan o. Maaga pa lang tatrabaho na sila. Gagarden sila dito. Nagtatanim sila ng mga gulay-gulay. Pangkain nila. Kumbaga parang rest house na nila tong lugar na to mga kaagri. Tapos may guyabano farm siya doon. Yun mga kaagri. Kung mapapansin ninyo. Ayun o. Ayun, may tanim na siya doon. Guyabano. At ito nga, yung mga hulip nila, pang replace doon sa mga namatay na guyabano. Yan o. Tapos ito pa. May mga ilang fruit trees pa sila dito. Ito, alam ko, parang langka ito Ito parang to mga kaagri. Kuwan pala ito. Ang tawag dito. Avocado. Ayan, mga fruit trees nila. Kaya tapos ito, may mga pa sila dito. May mga talong, pangkain nila, pangkonsumo. Pero ito mga kaagri, talagang guyabano farm talaga ang talaga dito. Ito mga kaagri, yung sinasabi ko lagi sa vlog ko na kapag ka magtatanim ka ng kalamansi, kailangan talaga meron kang source ng tubig na malakas. Hindi po yung pambahay lang mga kaagri. Ito po, ito malakas to kasi submersible pump po yung gamit nila dito. Mga kaagri, submersible pump yung gamit nila. 4 po yung tubo na to ang nakalagay dyan sa loob ng didos po yung submersible na nakahulog dyan sa ilalim. Malakas po yan. Tinesting na po nila yan nung last time na galing ako dito. Malakas, pwede pampatubig talaga mga kaagri. Ito si sir, ito yung katiwala ni client natin subscriber. Ano pangalan mo kaya? Melvin. Ayun, sige Melvin. Siya yung mag-aalaga na tong kalamansi. Siya yung magtatanim. I-demo lang natin ng konti kay Kuya Melvin.
Kaya Melvin, kung mapapasin mo ito, ano, may mga bunga yung seedlings natin. Oo, meron. Ito hindi pa to pwede pagtuluyin. Kapag itinanim mo to, tatanggalin mo yan yung mga bunga na yan, tsaka yung mga bulaklak. Mano-mano. Talagang lahat ng mga bunga, bulaklak, Oo. ikakat mo na siya. Oo. Mano-mano siya. Oo. Pagka maliit pa, nakatatanim lang. Mga ano yan, kaya mga... Ano katagal na Siguro, ano? up to 6 months siguro, magtatanggal ka niyan. Na magtatanggal. Oo, na magtatanggal. Wala sa Oo. Tanim. pagkakalipat, Opo. 6 months. Oo, mga ganun. Nagtatanggal ng bunga, Opo, bulaklak. bulaklak. Opo. Pag bulaklak talagang ikakat siya. Oo, ano lang, pipitasin mo lang. Pipitasin. Oo, mabilis lang yon. Tsatsaga-tsagain mo lang. Kasi para hindi mabansot ba yung kalamansi. Para mabilis bumulas, magsanga na magsanga. Yun ang technique namin para mabilis. Kumbaga, hindi pa kasi siya pwede talagang pagtuloyin yung bunga. Opo. Dahil maaaring maapektuhan yung sanga niya. Opo. Hindi, or mabagal yung paghaba. No? Opo. Ganun po. Totoo yun. At saka ito, ano yan, grafted tayo, Kuya Melvin eh. Kung mapapasin mo ito, may duktong. Yung duktong na yan, kapag itinanim natin yan, hindi pwedeng ilubog sa lupa ito. Kailangan dito lang din yung lupa. Hindi mo pwede ilubog yan kasi yan yung grafted niyan. May posibilidad yan. May posibilidad yan, Kuya Melvin, na manilaw ito. Pagka Nalubog ito. Kailangan Opo. nakalabas siya. Opo. Kailangan nakalabas na ganyan. Yan yung grafted niya. Kumbaga parang diyan siya humihinga eh. Parang gano'n eh. Gano'n na style eh. Ayun, gano'n lang sa pagtatanim. Pero i-guide ko naman kayo kasi babalik pa naman ako dito kapag magtatanim na para mag-guide ko kayo. Ayun. Eh kasi nga, Kuya Melvin, nakataon na may taniman mo, medyo gulod-gulod. Hindi naman patag, kaya talagang ito, titingnan ko pa ito kapag tinanim ito. Pupunta pa po ako dito. Gagayad ko pa kayo. Para doon sa pagpe-prepare ng ano, ng taniman. linya nung ano, Opo. nung tatamnan. Tatamnan. Opo. Ganon. Yeah. So katulad na itong mga dugtong, ito yung mga dugtungan niya. Opo, yan. 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 Ito. Opo. Yan. Opo. So kailangan talaga nakalabas siya. Opo, nakalabas. Hindi po pwede ilubog sa lupa. Ganun ng... Pagkatanim pala talaga kailangan na supervise din para baka mamaya yung nagtanim biglang tinabunan ng hanggang dito. Opo. Opo. Yun yung sabi mo maninilaw. Opo. Medyo maninilaw yan. Di bubunas na maganda. Ganon. Kapag ka nakalubog. Halos marami ng bunga pero lahat ito talagang tatanggalin. Opo. Tatanggalin po yan para makabulas. So mga ilang months, yung 6 months na pagtatanggal ng Opo. bunga at saka ng bulaklak, Opo. after nun, pwede na ba siyang patuloyin o i-observe natin kung talagang Opo, ganon. pwede nang diretsuhin na pabulasin Opo, na may ganon. bunga? Opo, ganon. Malalaman po yung after 6 months kung pwede na. Ganon. Depende na lang din po yun, sir, sa pag-aalaga. Ganon ang Kung mangyayari. mabulas na talaga siya, Pwede na yan. doon natin na ibabase kung talagang pwede nang patuloyin Opo. yung pagbunga niya. Opo. Hindi po dahil dun sa buwan, dahil din dun sa kung gaano kaganda yung alaga mo. Ganon. Mientras maganda ang alaga, mabilis magsanga, mas mabilis makapagpabunga. Ganon po. Tama lang yung sinasabi niyo, sir. Ganon ang technique. Yan. Maganda naman malulusog tong Opo, tong seedling. Opo, sariwa. Malaki yung tinaniman niya. Opo. Lagay ko maganda yung mga bulas ng ano niya. Opo, yung Ugat niya ugat, doon sa opo. baba. tsaka kung mapapansin mo, yung mga bunga niya ang gaganda. Mga legit, itong- legit talaga yan. Itong Mga bunga ganyan. na to, kung ganito nakalalaki bunga, mga ilang days o ilang weeks pa to bago ma-harvest. Ito po, almost 1 month pa to. 1 month. Opo, mga 20 days pa yan, Oo, sir. kasi first time ko lang na mag-alaga ng ganitong kalamansi. Tama lang yan. Sana i-guide mo kami doon Opo. sa doon sa hanggang sa Sa mamunga. bunga na Opo. or Yan po talaga ang trabaho natin. Gagayad ko kayo hanggang pabungahin niyang kalamansi. Lahat-lahat. Pati yung kuwan niya talaga. Kung paano umpisahan niya ang pag-aalaga. Kung paano gamutin mga sakit. Nandito ako talaga sa inyo. Gagayad ko talaga kayo. Kasama po yan doon sa ano natin eh. Sa ano natin sa inyo. Kumbaga, doon sa may obligasyon ko sa inyo. Kasama yan lahat.
Ito po, yung bunga na to, ito yung tinatawag namin na gaholen, yung laki. Pagka ganito na yung bunga ng kalamansi mo, medyo safety na yan sa mga insekto, hindi na yan masyadong tinitira o dinadali na insekto. Medyo maghihintay ka na lang dyan na mapahaano mo yan, kumbaga ma-ripe mo yan, yung pwede mo na harvestin. Ito almost 1 month ito, siguro mga 20 to 25 days pwede na itong kunin. Pagka ganito na. Kasi yung mga batang kalamansi, Sir Melvin, ano yan mabilis yan lumaki yung bunga. Ganon. Ganon. Basta kung may tanong ka lang, tatawag-tawag lang kayo. Ganon lang naman ang ano ko sa mga client Sige. Opo, tapos pagka dumadalaw naman ako. Pagka yung may pagkakataon, dumadalaw naman. May ikot, nagrurubing naman ako dyan sa mga natin. Mga patalim natin na kalamansi. Yan. Eto mga ka-agri, si Kuya Melvin. Ang maganda kay Kuya Melvin, matanong si Kuya Melvin. Kasi gusto niya matuto. Yan ang gusto ko sa mga kliyente. Mahilig sila magtanong para at least kasi kapag ka nagtatanong, ibig sabihin gustong matuto. Siyempre, gumagastos din tayo, nagpapagod. Kaya kailangan talaga yung pagsisimula pa lang natin, pati doon sa pagpe-prepare ng tatamnan. Tatamnan na to. Talagang kailangan na doon sa saktong pagpe-prepare ng lupa, doon sa pag-aalaga, talagang gusto naming matutunan para doon sa magiging pananim natin na kalamansi. Opo. Yun. Kasi syempre hindi naman biro din yung gastos diyan. Sa preparation pa nga lang magastos na, no, Melvin? Tapos yung seedlings, tapos yung pa, syempre, yung pang mga tao na gagamitin natin dyan, mga magtatrabaho, di ba? Tama lang yan. Sana, yung mga baguhan dyan, ang mga gusto magkalamansi, sana ma-inspire din kayo sa pagtatanim ng kalamansi dahil ito, yung client natin, yung boss ni Sir Melvin, hindi po ito taga-probinsya, taga-Maynila po ito, na dumayo dito sa atin sa Nueva Ecija para mag-farm. Parang ito na nga yung rest house niya para daw stress reliever dito sa ingay at saka yung usok pollution dyan sa Maynila. Gusto nila yung bukid talaga. Kumbaga nga kasi dito ang buhay dito sa probinsya mga ka-agri, dito mabagal ang oras, payak ang buhay, maganda si may nahangin at saka yung tanawin mga ka-agri, makakita nyo nga ganda, overlooking dito sa lugar na to mga ka-agri. Paano? Hanggang sa susunod na lang na vlogs mga ka-agri. Happy farming!